Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwan ng Kanimang Dari Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pinagbunyi ang pagpasok ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. So ito yung ating pinagdiriwang ngayon, Linggo ng Palaspas. So yan yung ating pinagdiriwang ngayon sa ating paniniwala Kristiyano. So ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 21, talatang 4, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y magpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag sa daan. At sisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David. Papalain ang dumating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 16, talatang 21, 24, hanggang 25. Ito po ang mensahe. Mula noon ay ipinaalala na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay mabubuhay muli. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit ko. Ulit po natin sa kay Apostol San Mateo pa rin, Kabanata 20, talata 17 hanggang 19. Ito po ang mensahe. Nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem, dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at mga iskriba ang anak ng tao. Hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Patuloy po natin sa kay Apostol San Marcos, Kabanata 14, talatang 32, 35 hanggang 36. Ito po ang mensahe. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dito muna kayo at mananalangin ako. Pagkalayo ng kaunti, siya ay nagpatira pa at nanalangin na kung maaari huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama ko, wika niya. Mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayunmay, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din ang ating banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Yan. Ngayon po naman ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Wala po dito sa tema na pagbunyi ang pagpasok ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Yan. Bago lahat ay Happy Palm Sunday ngayong araw na ito sa ating lahat. At
Ngayon darating na linggo ang Holy Week o yung ating paggunita ng Kristiyano Katoliko sa isinagawang sa nangyaring pagliligtas ng Panginoon o sakripisyo na nangyari sa Kanya sa pagliligtas niya sa atin. Pagbibigay pagkakataon sa atin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan niya o yung ginawa o ang naging kaligtasan natin sa pagkakapako niya sa krus yan, sa sakripisyong ito. So sana ay makipag-isa ang lahat at mapagninday ngayong darating na Holy Week next week na yan. So ngayon ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito ayon po sa ating banal na Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo ay nais niyang ipabatid sa ating lahat na ang pinakitang kababaang loob ng ating banal na Panginoon sa Kristo sa kabila ng siya ay nagbubunyi o sinasalubong ng pagbubunyi ng mga taga-Jerusalem at kinikilala siya bilang isang propeta, bilang isang hari ng kanilang ng mga tao, mga naniniwala sa kanya noong mga panahon. Noong panahon noon nang siya ay isugo. So ngayon ay ipinakita ng Panginoon sa Kristo kung paano siya nagpakita ng kababaang loob bilang anak ng Diyos, bilang isinugo at bilang talagang hari na ating dapat na kilalanin. So ganun siya nagpakita ng kababaang loob sa kabila ng lahat na pagkilala sa Kanya. At bilang tunay na anak ng Diyos na ganun siya kababang loob. So ngayon ay Kanya ring ipinabatid sa lahat na noong pa lamang na bago sila pumasok ng Jerusalem ay kanya nang inihahayag noon ang daranasin niya na paghihirap na sa pagkasugo sa kanya na mangyayari sa kanya, na siya ay pahihirapan ng mga matatanda sa bayan, ng mga kaparian ng na mumuno sa Jerusalem, na siya ay ipapapako sa krus o ipapapatay sa kanyang paghahayag ng kalooban ng Panginoon Diyos at paghahari na kanyang nais ng banal na Panginoon Diyos na kanyang gawin. So siya ngayon at paghahayag niya bilang anak ng Panginoon Diyos. So ngayon ay siya ay ipapapatay ng ating mga matatanda ng bayan noon. So ganoon na kanyang pinaalam na sa mga apostol yung paghihirap na kanyang na mangyayari sa kanya pagdating ng araw na mga yaan, na kanyang yung mga apostol ay kanya nang binigyan niya ng kaalaman at sa mangyayari sa kinabukasan. So yun. At sinasabi niya sa mga apostol na kung sino man yung nais na sumunod sa kanya ay kinakailangan ay pasanin yung sarili niyo krus at iwanan yung lahat. At kung sino man yung nais na magligtas ng kanyang buhay, siya yung mawawala noon. At yung maghahandog ng buhay para sa Panginoon Espiritu, siya magkakaroon noon. Kaya tayo sa pananampalataya natin ay dapat tayo ay nakatalaga ang buhay sa Panginoon Kristo para yung pagkalooban tayo ng buhay. So yung paniniwala natin sa Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo, tayo ay binibigay natin sa Kanya na para tayo ay pagkalooban niya ng buhay. So yan. So ganun tayo dapat mananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo. Gayun man, nasabi nga rin ng Panginoon Kristo, hindi naman niya tayo bibigyan ng ganung kahirap na pasanin sa buhay na ito sa pananampalataya natin sa Kanya. So siya kagapay natin at siya ating proteksyon sa pamumuhay na ito. Kaya dapat tayo ay manampalataya ng lubos sa Kanya. At Kanyang ipinabatid din sa atin na kung gaano niya rin pinakita na sa panahon niya na siya ay nanalangin din sa Diyos na hindi niya maranasan yung mga paghihirap na yon. So siya ay pero ang pinakita niya rito na dapat ang masunod ay ang kalooban naman ng Panginoon Diyos. So pinakita niya na siyempre tayong lahat ay ayaw natin na tayo ay masasaktan o magdadaan sa paghihirap. Pero
ng kalooban ng Panginoon Diyos ang ating sundin upang sa gayon may mas malaki at mas magandang mangyayari. So ngayon ay itinalaga siya doon at doon niya pinakita yung kanyang pagsunod sa Panginoon. Bagamat nais niya rin na hindi siya magdanas ng paghihirap para ang tao ay maligtas at magabayan sa mabuting pamumuhay. But syempre ang kalooban pa rin ng Panginoon Diyos ang kanyang sinunod. Kaya tayong lahat ay maging gaya ng Panginoon Kristo, anuman yung pagdaraanan natin sa buhay, anuman krus ang ating pasan. So, yung kalooban ng Diyos ang ating sundin na hindi pa nagkakaloob sa atin. Kaya tayo manampalataya ng lubos para tayo ay sumula sa Panginoon Kristo para mapagtagumpayan natin ang pamumuhay na ito at manaig palagi yung mabuti sa pamumuhay ito na nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Bagamat kaya nga may mga iba't ibang paniniwala, mayroon nagkakamali. So tayo ay kaya nagkakaroon ng paghihirap sa pamumuhay na ito. Meron tayong iba't ibang gusto na hindi natin nararating. Meron tayong iba't ibang gusto na hinaharangan ng iba. Tayo nabibiktima ng mga sapiring. So ngayon ay anuman yung ating pagdaraanan sa buhay, panatilihin natin yung pananampalataya natin ng Panginoon Diyos. Kung ito man ay ibig ng Diyos na mangyari sa atin, pagdaanan natin yung mga bagay niya, huwag tayong mawawalan ng pananampalataya. Kung tayo man ay dapat magsakripisyo kagaya ng Panginoon Kristo, o tayo man ay dumanas ng kagaya ni Job sa ating pananampalataya, ay maging matipag tayo sapagkat tayo ay hindi niya pababayaan. Kung kagaya ng Panginoon Kristo, buong mundo maliligtas. Kung kagaya ni Job, ibabalik niya ang ating pamumuhay sa pinakamabigat na pagdaraanan ng isang tao sa ating pananampalataya. Ngayon ay tayo ang lahat ay kaya tayo yung mabuting balita, ginagawa tayo para tayo makapabuhay na maayos, mabuti, mapayapa, ligtasan ng uri ng kabahaman. Kaya tayo, kung tayo mamumuhay ayon dyan, sama-sama na isa sa buhay yan, magiging magandang pamumuhay natin at mayroon pa tayong buhay na malakasan. Kaya lamang, syempre may mga demonyo na humihikay sa tao ng masama. Ang kapwa-tao humihikay ng masama, so mayroon nagpapakasama at mayroon din naniniwala. So yun yung nagiging suffering natin. And even though we believers na kapag nakagagawa pa rin ng pagkakamali sa kanyang kapwa, mananampalataya at ibang tao dahil sa nagkakaroon siya ng ibang interes or nahikayat pa rin sa hindi mabuti. Pag natalikod sa pananampalataya. So bagkus na kailangan ay kaya tayo nagkakaroon ng suffering in life. So kaya tayo dapat ay manatili sa ating pananampalataya para tayo ay maging matagumpay palagi sa pagpapahiran ng mabuting balita, kagapay natin ang protekta ng Panginoon Diyos at Panginoon Kristo. So ano man yung ating maaaring kasapitan sa buhay na ito, worstly, halimbawa, na nagdanas tayo ng gano'n sa ating pananampalataya, ay kung tayo man ay nagsakripisyo na pagkain ng Panginoon Kristo, ay marami yung ililigtas natin ng buhay sa ating status, halimbawa. Or kung ikaw man ay magsakripisyo kagaya ni Job, babalik naman niya yung ating buhay. So hindi niya tayo bubuhayan. Kaya tayo ay mamuhay na may pananampalataya, ipakibakan natin ang pamumuhay ng mabuti at hindi tayo bubabayaan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. So kaya maging matatag tayo sa ating pananampalataya, sama-sama natin pamumuhay mabuti balita. So yan, sana kayo ay nagabayan na naman. Kaya yung ating pananampalataya, tayo umasa na tayo ay na tayo mabigyan ng buhay palagi ng ating Panginoon sa Kristo. Mananampalataya tayo. Kaya yung paniniwala natin sa pagliligtas ng Panginoon sa Kristo, magbibigay buhay sa ating palagi yun. Yan. Tayo hindi niyo pumabayaan na mapahamak sa anumang uri ng kapahamakan. So ngayon kung halimbawa yung parang syempre puro nagdadaan ka doon na mayroon kang tinitiis ng hirap, so huwag kang mawawala sa pananampalataya sa Kanya. Hindi ka niya bubayaan, bibigyan kanyang buhay na lalampasan mo yun. Aside from yung sinabi natin na parang like Jesus Christ na nagsakripisyo ng buhay for the sake of others, para masalman sa kalooban ng Panginoon Diyos. Yan. So yun, sana ay nagabayan namin kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual at tayo ay mamuhay na mayroong kababaang loob, may pagsasakripisyo tayo at tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon Diyos na pinababatid niya sa atin
At kahit tayo man ay sa ating ginagawang pamumuhay, tayo ay binigyan ng pagpapala ng Panginoon Diyos na kakayanan na tayo ay umabot sa punto na tayo ay ganyan, na tayo ay tinitingala ng kapwa-tao na magpakababa tayo sa ating pamumuhay, umabot man sa ganang mga bagay or ano man yung ating narating sa buhay. So magpakababa tayo at manampalataya tayo na lubos sa Panginoon Diyos. So gawin natin lahat na tayo ay magsakripisyo para sa Panginoon Kristo sa pagtupad ng kanyang kalooban at pagkakaloob niya lahat sa atin. At sana kayo nagamay at magkaroon ng kaligtasan ng Espiritu. Wala dito sa particular na mensahe ng ating mga Panginoon Diyos at pagkasabuhay ng buo aral ng mabuting balita at ating may sabuhay ang kalooban ng ating banal. Magkaroon tayong malaking pag-asa ng kaligtasan ng spiritual. At sana patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria, ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, kagapay ang Banal na Santa Maria, na kanyang kaliwanagan, pagka-aparisyon, sa ating pamubahagi ng mabuting balita. Sana maliwanagan yung marami na sa ating pamubahagi ng mabuting balita every Sunday at sa pamumuhay na ito at magabayan sa panahong ito ang lahat sa ating pamubahagi ng gabay ng Banal na Santa Maria. Yung kanyang pagmimilagro ng kaliwanagan. Ayan na tayo ay magabayan. At na every Sunday sana maggabay siya ng kaliwanagan sa bansang ito, dito sa ating komunidad, dito sa lugar kung saan ito bahagi at sa bansang Pilipinas at buong. At maliban dyan doon sa interfaith unity, patuloy tayo magkaisa, unawain natin yung ating mga reliyon, maliwanagan yung bawat mga reliyon, magkaisa tayo, unawain natin yung bawat mga reliyon para maiwasan natin yung mga sigalutan, maiwasan natin yung mawi sa karahasan at digmaan. So bakit makagagabay tayo sa bawat pamilya, komunidad, bansa at buong mundo ng kapayapaan, pagmamahal, ng pagtutulungan at mabuting aral ng ating mga reliyon, kagaya ng aral ng mga Kristiyano na tayo ay magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. At maliban dyan ay doon sa CBCP, Vatican Church ay patuloy kayong gabayan ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, Banal na Santa Maria, at patuloy niyong pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na umaasa na gabayan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Gabayan tayo ng kaliwanagan ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at Banal na Santa Maria. Patuloy tayong gabayan at maliwanagan ng lahat sa ating pagbahagi ng mabuting balita, lalo sa paggabay sa mga kapamalaan. Yan. At yung mga kapamalaan, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at ng mabuting balita at inyong tugunin, kayong mamahalan ng mabuti, tugunin yung karapatang pantao at mayroon kayo ng patas ng justice. Sa gayon, makapamumuhay ng tatamasahin ng inyong mga nasasakupan o ng inyong mamamayan ang inyong mabuting pamamahala at sila yung makapamumuhay ng maunlad, mabuti protektado ng pamahalaan. At sila makapananampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo at naman ang kanilang pinaniniwalaan. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.